Magandang araw po sa inyo. Ako po si Sister Maricar Santiago. Currently, I work as an HR officer of an IT company. I am also currently the church administrator of Simpleng Kristiyanong Komunidad, but has been involved in church and para-church organization since I am 18 years old in various capacities. I handled Bible studies, indoctrination of members, or a sort of classes given to people who are interested to be members of church. I also led groups, from young people to women's group to leadership group of church and para-church organizations. So, with regards to these questions given to me regarding the meaning of evil, para sa iyo, ano ang meaning ng evil? At totoo ba ito? In my experience relating with various groups of people from diverse religious backgrounds and being exposed to other culture from other countries, people from other countries, I have realized, I have learned na yung evil or something that is not morally right, something that is against goodness that we know, nakadepende pala sa ano ba ang moral standard ng grupo na yon, ng mga tao na yon, ng church na yon, o ng religious group na yon. Kasi kuminsan makikita natin yung masama para sa atin, hindi masama para sa iba. Like for example, yung pag-inom ng alak. Merong grupo na masama sa kanila yung uminom ng alak. Meron namang grupo, pareho naman silang religious, okay lang yung uminom ng alak. Meron naman na sinasabi, bawal ang kumain ng karne. So vegetarian sila. Pero sa ibang grupo naman, okay lang na kumain ng lechon, kumain ng mga shellfish. Sa iba, sa ating mga Kristiyano, hindi natin tanggap yung adultery o yung concubinage o yung may asawa ka na nakikisama ka pa sa iba. Pero sa iba namang religious group, particularly yung mga Muslim, okay lang sa kanila yun. Kahit 4 o kahit ilan ang gusto nila, as long as kaya nilang suportahan. Sa ating mga Kristiyano, it does not matter kung kaya mong suportahan o hindi. Basta sa atin, pag mayroon ka ng asawa, hindi ka na pwedeng makipag-relation pa intimately sa iba. So nakita natin yung evil depende sa ano ang paniniwala at ano ang moral standard ng grupo na yon, o ano ang kultura nila. So, totoo ba ang evil? Para sa akin bilang Kristiyano, dahil ang ating moral standard na ginagamit ay Bible, sa Bible talaga merong existence ng devil o ng the great adversary, yung talagang kumbaga sa pelikula kontrabida, laban sa Diyos. At itong adversary na to, siya ang nag-i-insinuate ng evil thoughts, ng evil mind, ng evil desire sa mga tao. So I believe that evil is true and it exists.
No? Paano nagkakaroon ng evil o kasamaan sa isang tao o lugar? Kapag sa isang lugar, sa lugar na iyon, ay meron ng set morals, set rules and regulation, kapag iyon ay nalabag, pumapasok yung discord, yung hindi pagkakaintindihan, yung kaguluhan, iyon na, nagsisimula na yung evil. 'Di ba? Kahit din sa Bible, ang sabi sa Bible, kung saan mayroong pagkakampi-kampi, kung saan mayroong inggit, no? Nandoon ang kasamaan. So, yung talagang anything na sumisira sa kapayapaan, sa kaayusan ng isang lugar o ng isang tao, even deep within you, if you believe on certain things at yung paniniwala mo na yon ay madidisrupt, no? Nagkakaroon ka ng dissonance sa isip mo at sa kalooban mo at nagsisimula kang mawala ng kapanatagan. At yun, kung hindi tayo magiging matalino, pwedeng pagsimulan na talaga ng evil thoughts yon. No? Kasi yung anything that you don't like, anything that you don't believe in, magsisimula yan ng mga hindi magagandang isipin sa ating mga tao. So I think, nagkakaroon ng evil o kasamaan sa isang tao o sa isang lugar kung yung kanyang pananampalataya, pinaniniwalaan, prinsipyo ay nawawala o na didiskaril. So, nagsisimulang magkaroon ng sama ng loob, masamang isipin, nagsisimulang magkaroon ng inggitan, ng pagtatalo, and that is a manifestation of evil. Pero, kung hindi naman ang kanila namang standard, talagang evil na. Kahit gawin mo yung evil, panatag pa rin sila. So, hindi evil sa kanila yon. Gumawa ka naman ng mabuti sa isang lugar ng standard ay evil, yung goodness, yun ang evil para sa kanila. So, I hope you get what I'm saying. Sa inyong palagay, sino ang gumawa ng evil? Well, biblically speaking, kung yung pagkakaunawa ko sa Biblia, everything that God has created is good because God is good. No? Wala siyang ginawang, hindi man siya ang gumawa ng evil o ng devil. Hindi naman siya. And even that devil that we know, ayon sa Bible story, he is an angel, a beautiful angel named Lucifer. No? Kahit yung pangalan niya, Lucifer means light. No? So si Lucifer ay isang maningning na spiritual being or nasa nature siya ng mga angels. And he is good from the start. Kaya lang sa sarili niya, no, nagkaroon ng pagtatalo. Kasi syempre as a creation of the Creator, dapat yung submission, yung pag-worship kay God, 'di ba? 'Yun ang sinasabi sa Bible. Kaso si Lucifer ay nagkaroon ng desire to be God, to be like God, no? Na siya ang mataas, siya din ay i-worship, siya din ay masunod. Kasi nga, siguro maraming humahanga sa kanya. No? Kumbaga sa ating mga tao ngayon, sabi nila, pumasok sa isip, pumasok sa ulo, yung galing. So, akala niya, mas magaling na siya sa Diyos. At yun nga, nung nagkaroon na ng pagtatalo sa kalooban niya, unfortunately, mas pinili niya yung maging ipagpatuloy yung kasamaan na nagsimula from his inner being. So, kaya naging devil na siya or naging evil na ang kanyang ways, no? Rather than being godly, naging evil na yung ways niya. At yun, ayon sa story ng Bible, nag-i-insinuate siya ng mga tao. Katulad ng ginawa niya kay Adam and Eve. Nag-i-insinuate siya ng mga tao na magdududa din sa kapangyarihan ng Diyos, na magdi-desire din to be
like God, no? So, nagkaroon ng power struggle. So, at dahil sa power struggle, nagsisimula ang lahat ng masasamang isipin at lahat ng kahit gagawa kahit kasamaan para lang lagi siyang in power. At alam natin yan, nakikita natin yan sa politika, nakikita natin yan sa mga pelikula. No, basta anyone na gusto ay nagkaroon na ng lust for power, fame, money, no? Nagsisimula na yung lahat ng pag-iisip ng hindi tama para lang makapanatili sa power na yun. So, I guess evil thoughts come from within. Kaya we must be careful sa ating mga iniisip at saka sa ating mga pinaniniwalaan. Kasi yung pinaniniwalaan natin ang magdidictate ng moral standards natin. So, I hope na this helps you sa iyong pag-iisip. I might be right, I might be wrong. God also gives you wisdom to understand na yung mga ganitong issues ng buhay natin, lalo na ng ating pananampalataya. Thank you!